Water is essential for all life, making up about 60% of the human body. It is vital for drinking, agriculture, industry, and energy. However, 97% of Earth's water is salt water, and fresh water is unevenly distributed, posing accessibility challenges. The hydrologic cycle and our supply of fresh water. The hydrologic cycle continuously moves water through the environment from the ocean to the atmosphere, land, and back. This natural process ensures the renewal of freshwater supplies on the land. Here is a sample of hydrologic cycle. Surface water is precipitation that stays on land without seeping into the soil. Runoff moves fresh water from rain, snowmelt to bodies of water. A drainage basin on a watershed is the land area drained by river or stream. Groundwater is a fresh water stored beneath the earth's surface in underground reservoir called aquifers. And now let's proceed to the properties of the water. We already know that water is really important because it is essential to the life as we know it. Water is one of the abundant molecules and one of the most critical to the life on Earth. And approximately 60 to 70% of the human body is made up of water. And without it, life as we know it simply would not exist. And now let's proceed to the properties of the water, which is the first one ay binubuo ng dalawang atom ng hydrogen at isang atom ng oxygen. At dahil dito ay may mga natatanging struktura ito na kung saan ay nagbibigay sa kanya ng espesyal na katangian. Pangalawa naman ay ito ay may mahalagang katangian dahil ito ay binubuo ng mga polar molecules na kung saan ito ay binubuo ng hydrogen at oxygen sa tubig na may polar covalent bonds na kung saan hindi pantay ang paghahati ng mga electrons at dahil dito ay nagkakaroon ng bahagyang positive charge ang hydrogen at negative charge ang oxygen. Ang dahilan nito ay ang oxygen ay mas electronegative kaysa sa hydrogen, kaya mas malapit yung mga electron sa oxygen kaysa sa hydrogen. At dahil sa polarity ng tubig, ang bawat molecule ng tubig ay malapit sa ibang molecule ng tubig na bumubuo ng hydrogen bonds. Ang tubig ay malapit din sa ibang polar molecules at ions, kaya ang mga bagay na madaling mahalo o yung matunaw sa tubig ay tinatawag na hydrophilic. Sunod naman ay ang mataas na level ng pagkatunaw o pagyayelo. Na ibig sabihin nito ay ang tubig ay nagiging yelo sa temperatura ng 0 degrees Celsius. Kapag umabot ang temperatura sa puntong ito o bumaba pa, ang tubig ay nagiging solid o yelo. At ang prosesong ito ay mahalaga rin sa ating klima dahil ang yelo ay tumutulong sa pagpapanatili ng malamig na temperatura sa ating kapaligiran. Sunod naman ay ang mataas na level ng pagkulo na kung saan ay nangangahulugan ito na ang tubig ay nagsisimulang maging singaw kapag umabot ito sa 100 degrees Celsius. At dahil sa mataas ang boiling point ng tubig, ito ay nakakatulong rin sa pagpapanatili ng tamang temperatura sa ating katawan at sa kapaligiran. Bagamat maaring maging solid o singaw ang tubig, kadalasang likido ito sa ating kapaligiran. Kaya ito ang pangunahing ginagamit ng mga nabubuhay na organismo. Sunod naman ay ang mataas na kapasidad ng init ng tubig ay isang katangian na dulot ng hydrogen bonding sa pagitan ng mga molecule ng tubig. Ang tubig ay may pinakamataas na tiyak na kapasidad ng init sa anumang likido dahil ang tiyak na init ay tinutukoy bilang sa dami ng init na dapat makuha o mawala ng 1 gramo ng isang sangkap upang baguhin ang temperatura. Sa katunayan, ang tiyak na kapasidad ng init ng tubig ay halos 5 beses na mas mataas kaysa sa buhangin. And this explains why the land cools faster than the sea. And due to its high heat capacity, water is used by warm-blooded animals to more evenly disperse heat in their bodies. And lastly, water is called the universal solvent because it is a polar molecule structure allows it to dissolve a wide variety of substances more than any other liquid due to the positive and negative charges on its hydrogen and the oxygen atoms respectively, which can attract and interact with many different types of molecules. And essentially, water can break down and disperse many different solutes within it.
So now let's talk about water pollution. So water pollution occurs when harmful substances contaminate water sources like rivers, lakes, and oceans. These substances can include chemicals, microorganisms, trash, and heat, and it can be bad for people, animals, and plants. So there are 8 categories of water pollution. First is the sewage pollution. So this comes from wastewater in drains or sewers. Example nito ay ang yung tubig na ginagamit ninyo sa paghuhugas ng pinggan. Second is the disease-causing agents. So this comes from the waste of infected people. Example includes bacteria, viruses, protozoa, and worms. Third is the sediment pollution. So it comes from soil erosion o yung pagguho ng lupa due to farming, logging, mining, and construction. So dahilan ito upang ang tubig ay maging unclear or dirty. So next is the inorganic plant and algal nutrients. So it comes from human and animal waste, fertilizers, and plant residues. So it causes too much plant and algae growth which upsets the natural balance in water. Sunod naman ay ang organic compounds. So it comes from landfills, farm runoff, and industrial waste o yung mga factory waste. So dahil dito sa mga factory waste, nagiging polluted yung drinking water and ang ating groundwater. So next, we have the inorganic chemicals. So ang inorganic chemicals naman, it comes from industries, mining, oil drilling, and urban runoff. So it contaminates water sources, making drinking water unsafe. So for the 7th category of water pollution, we have the radioactive substances. So it comes from nuclear power plants, nuclear weapons production, and scientific research. So it includes radioactive minerals like uranium. So because of radioactive minerals and these waste, it pollutes our water sources. And lastly, we have the thermal pollution. So this comes from industrial processes that release hot water into rivers and lakes. So examples nito ay ang heated water from factories. So it reduces oxygen levels in water, making it harder for fish and other aquatic life to survive. So that's it for our topic. That is all about water pollution. Hello everyone, now let's talk about eutrophication. So ano nga ba ang eutrophication? Ito ay isang proseso na kung saan nagkakaroon ng labis na nutrisyon, particular na ang phosphorus at nitrogen sa isang anyong tubig tulad ng lawa, estero o mabagal na agos na ilog. Dahil dito, tumataas ang produksyon ng mga halaman at algae sa tubig na maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa ekosistema. Mayroong dalawang uri ng tubig ayon sa antas ng sustansya, ang oligotrophic at eutrophic. Simulan natin sa oligotrophic. Ito ay ang lawa o estero o mabagal na ilog na may kaunting sustansya. Dahil dito, kakaunti lamang ang mga organismong nabubuhay rito, kaya't mas malinaw at malalim ang tubig. Subalit, ang eutrophic naman ay isang kabaliktaran ng oligotrophic. Ito ang eutrophic kasi na tubig ay may mataas na dami ng nutrients, kaya nagkakaroon siya ng mabilis na paglago ng algae at cyanobacteria. Kung makikita niyo sa larawan, ganyan ang halimbawa ng eutrophic. Ngayon naman ay dumako tayo sa artificial eutrophication. Ang artificial eutrophication ay yung mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng eutrophication. Sa katunayan, dalawa talaga ito, yung natural at artificial. Yung natural eutrophication ay isang mabagal na proseso na kung saan unti-unting nadadagdagan ang sustansya ng tubig dahil sa pagguho ng lupa, paglusaw ng mga mineral, at iba pang likas na pagbabago. Sa madaling salita, ito ay nangyayari dahil sa natural calamities. Samantalang artificial eutrophication, ito yung mga mas mabilis na proseso na dulot o mga gawain ng tao. Meron itong dalawa, yung agrikultura at pagtatapon ng dumi at basura. Agrikultura, ang paggamit ng pataba o fertilizer ay naglalaman ng nitrates at phosphates na maaring mapunta sa tubig sa pamamagitan ng runoff o daloy ng tubig, ulan. Samantalang pagtatapon ng dumi at basura naman, ang wastewater o mula sa mga bahay at pabrika ay maaring magdala ng sobrang nutrients na nagpapabilis ng eutrophication. Ang nagiging epekto ng eutrophication ay ang algae bloom. Ang algae bloom ay mabilis na pagdami ng algae sa tubig na maaaring makabara sa liwanag ng araw at makahadlang sa paglaki ng ibang organismo na nabubuhay sa ilalim ng tubig.
Yung makikita nyo sa larawan yung kulay green, yan yung algae bloom. At pangalawang epekto ng eutrophication ay hypoxia, yung kakulangan ng oxygen. Kapag namatay ang mga algae, ito ay nabubulok at ginagamit ng bakterya na nagkumukonsumo ng oxygen. Kaya bumababa ang dami ng oxygen sa tubig dahil dito namamatay ang mga isda at iba pang hayop sa tubig. Pangatlo, pagkakaroon ng lason sa tubig. Ang ibang klase ng cyanobacteria ay maaaring makalikha ng lason na delikado sa kalusugan ng tao at hayop. Yan yung tatlong epekto ng eutrophication. There are two main sources of water pollution. The point source pollution refers that it came from a specific area. Example, from the factories, we can trace down that the factories are causing the water pollution. The second one is the non-point source pollution. It is difficult to trace down because it covers a large area. Example, on the roads, when there are cars, there can be possible leak of chemicals or gases. And then when it rains, the rain can wash away all those chemical and gases to the nearby water source, which can cause pollution. But again, it's difficult to trace because the roads have different cars, so we didn't know which car causes the pollution. Now, let's talk about the patterns of circulation in the ocean. This concept, the gyres, Coriolis effect, and the ocean conveyor belt. The gyres are large, circular current system driven by the global wind patterns of the Earth's rotation or the Coriolis effect. It has a crucial role in regulating ocean circulation and marine ecosystem. Gyres are generally from the major ocean basin and move clockwise in the northern hemisphere and then counterclockwise in the southern hemisphere due to the Coriolis effect. The Coriolis effect is a result of Earth's rotation, which cause moving fluids like air and water to swerve rather than to move in a straight line. This deflection affects surface of ocean currents in a predictable way, just as it does in a global wind patterns. So the Earth rotates from west to east, meaning different parts of the planet move in a different phase or different speed. The ocean conveyor belt is driven by the difference of salinity and temperature. So cold salty water sinks at higher latitude and then it flows towards the lower latitude where it warms up and then rises. Warm surface then move to or replace the sinking water in order to create a continuous cycle. El Nino. Ito ay panahon na kung kailan umiinit ang tubig sa tropical na silangang karagatan ng Pasipiko. Dahil dito nagdudulot ito ng matinding tugtuyot sa ibang lugar lalong-lalo na sa Pilipinas. Halimbawa na lang sa Pilipinas, kapag bumaba ang tubig sa dam ay maaaring itong magdulot ng kakulangan sa tubig at hirap sa agrikultura. La Nina, ito naman ang kabaliktaran ng El Nino na kung saan lumalamig ang tubig sa karagatang Pasipiko. Nagdudulot ito ng mas maraming pagulan at mas madalas na pagbagyo. Dito sa Pilipinas, maring magdulot ito ng pagbaha at landslide. Pareho silang bahagi ng natural na pagbabago ng ating panahon, ngunit may malaking epekto ito lalong-lalo na sa ating agrikultura, supply ng tubig at sa ating kapaligiran.